Sa pag-a-abroad, maraming dahilan or reason kung bakit nag-a-abroad yung isang tao. Marami na tayong na-interview dito na yung naging rason nila is makatakas sa problema. Pero paano kapag yung sitwasyon mo ay pinipilit kang mag-abroad? What does it mean? Dahil sa hirap ng sitwasyon, mapipilitan kang mag-abroad. Yan yung pag-uusapan natin sa topic natin ngayon sa Be Empowered Program. Share nyo po yung link para sa lahat and magbabalik po ako. Kasama ko po ngayon ang ating special guest. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Cory Viasca. Ma'am Cory, gano'n na rin po kayo katagal na nag-a-abroad? Almost 6 years na po, Pastor. 6 years. So, sa iba't ibang bansa ba or dito lang sa Hong Kong? No, nag-Kuwait po ng 4 years. Then, Dito na sa Dito Hong sa Kong Hong ngayon, sa ongoing ngayon. Pero taga saan po kayo sa Philippines? Quezon City. Sa Quezon City. Saan sa Quezon City? Sa Kuliat. Kuliat. Kasi yung wife ko is taga Batasan. So, Grabe doon lang sa po. Kuliat. So, but anyway, so, yung una mong pag-a-abroad is sa Kuwait, sabi Sa mo, Kuwait. di ba? Pero paano nagsimula yung lahat ng yun? Kasi wala pa akong balak na Mhm. mag-abroad. But dahil nga sa problema, dahil solo parent, mahirap para sa isang ina na walang katuwang na magtataguyod sa anak. Wait lang, paano mo nasabing solo parenting yung pangyayari sa'yo? Ano yung nangyari? Kasi po nakulong yung partner ko. Nasentensyahan po siya ng 20 years. So, wala po akong choice kundi mag-abroad na lang. So, napilitan kang mag-abroad kasi para bang ikaw na lang yung tataguyod sa family mo, di ba? So, ilan po ba yung anak ninyo? May 2 anak po ako na lalaki. 2 lalaki sila. Nung umalis ka ng bansa, ilang taon pa lang yun sila? Yung panganay ko is 8 years old and yung bunso ko is 6 years old. Pero sa Philippines, bago makulong yung asawa mo, anong reason kung bakit siya nakulong? Dahil sa addiction, Sa addiction. So, dahil sa addiction na yun, nasentensyahan siya 20 years na bilanggo. And wala kang trabaho sa Philippines that time or meron naman? before po, ang ginagawa ko is nagbi-business. May sari-sari store. And kung ano na yung mga pwede kong pagkakitaan, pinasok ko. Pero kukulangin ta rin talaga, Kulang di po ba? talaga. Kaya kulang talaga, especially kung yung 2 mong anak is palaki na ng palaki. Alam natin, palaki ng palaki anak, palaki ng palaki yung gastos Yes, po. rin. And bakit Kuwait yung una mong napili? Actually, yung sa Kuwait po kasi, nandun yung pinsan ko. Hindi niya ina-expect na ako yung pwedeng pumasok doon. Kaya sabi ko, since kailangan kong work, ako na lang yung kunin mo. Hindi ako yung first option niya eh. Pero sabi ko, ako na lang. Kaya, yun po. Kinuha niya. Kinuha ka niya. And then, di ba, nag-stay ka ng 4 years yun. Naging ilan rin yung amo mo doon? Isa lang po yun. Isa lang. Isa lang. Pero kamusta naman yung experience mo? Siyempre, first time, marami kang expectation, marami kang, pwedeng yung expectation mo positive, pero siyempre may mga expectation rin na negative. So, like, yung nag-decide ka na, mag-Kuwait ako, mag-work ako, ano yung mga expectation mo? Yung sa una po, kasi nasabihan na ako na may kasama ako. Pinsan niya, at the same time may other pa na mas matagal sa akin. Sa kanya, I mean. Siyempre po, pag medyo matagal ka na is medyo iba na yung ano nila eh. Medyo may authority na. Yun po, kaso po parang may jealous factor na sila. May inggit na dumarating na sa time na kailangan ng siraan
magsisiraan na. Para lang, Pero, di ba, nalaman mo na nga na may mga kasama ka. So, sa Philippines pa lang, ine-expect mo na may ganyan or hindi naman? hindi ko po ina-expect So, hindi mo siya ina-expect? Ganun yung ugali nila. Hindi Pero ko anong ina-expect mo? No? Parang, okay, darating ako dun sa Kuwait. So, yung image ng parang yung workload mo, like for example, yung mga kasama mo, ano yung expectation mo that time? Sa trabaho po, expected naman na mahirap talaga. Lalo Middle East. Mhm. Siyempre yung naririnig mo na lalo pag Ramadan is bugbog ka sa trabaho. So basically may mga information ka ng Yes po, ganyan. yes So parang, yan ang in-expect mo. Okay, mahirap yung work, and then how many times may Ramadan pa. Yes, So yes, doon bugbog yung katawan. And then, pero never mong in-expect na yung mga kasama mo is magiging iba yung trato sa'yo. Yes po. Na, to the point na pagtataguan ka nilang pagkain, tataguan ka nila ng kape. Mhm. May ganyan po silang attitude. At the same time na sisiraan ka sa amo mo, nagagawan ka ng kwento na hindi naman totoo. Tiniis mo lahat yan within 4 years? Yes po. Bakit? Kailangan po eh. Kasi syempre bilang ina, pag sumuko po ako, paano yung mga anak ko? Pero paano mo kinaya? Kasi kanina, tinanong ko yung bakit. Yes, para sa anak. Pero paano mo kinaya within 4 years? Wala po akong choice kundi kayanin. Mhm. Wala po akong pwedeng gawin na maging matatag, kumbaga, sarili ko, na kailangan mong ma-overcome tong situation na to. Kasi pag umuwi ka ng Pinas, talunan ka. Mhm. Wala kang trabaho. Ang hirap magtrabaho sa Pinas. Pero how about yung contact nyo sa family that time? Okay naman. Sa anak ko po, nung una, medyo hirap. Although may pwede kong kausapin. Pero that time kasi, hindi kami okay nung in-laws. Kumbaga, may So basically, mahirap yung communication. Opo. Pero yung phone dun sa Kuwait, okay lang naman gamitin siya. Okay lang po. Kahit every night, ganun. Yes po, opo. So walang problema, Wala pong walang problema sa confiscation na nangyayari Wala na. po. So Okay po. basically, okay yung amo. Okay ang amo. So nagkaroon ka ng trouble usually, pakisamahan yung mga... Pakisamahan ng kasama. Na kapwa mo, Pilipino rin. Isa mas parang boss pa sila, di ba? Opo. So mas marami silang utos kaysa sa totoong amo. Actually, mas ano pa sila na, gawin mo to kahit hindi naman inuutos ng amo. So parang na-experience mo yung ganyang Yes po, pag-a-adjust. yes po. Kailan pumasok sa isip mo, this time, last na lang tong contract na to, and then ayoko na, babalik na ako ng Pinas. Nung time po na yun, nag-alisa na yung mga kasama kong Pilipina, but yung isang nagpalaki sa kanila na Asian is hindi maganda yung trato niya na nag-iiba na. Dumadating na sa punto, may selos na siya. Na yung may pinabibiling amo namin, hindi niya binibili. Na akala niya is, kami lang yung kumakain. Hindi niya alam is, utos talaga siya ng amo. So doon ka nasabi na sa ibang bansa na lang, Opo, pag na opo. dito, Kasi po, tuloy-tuloy. yung kumbaga yung isip mo is, hindi na healthy para sa'yo na may mga kasama kang ganito. Imbis na alagaan mo yung sarili mo na maging okay ka. Pero dahil nga kulang na nga sa pagkain, tapos ganyan pa yung kasama mo, kahit anong gawin mo. So nakaka-stress rin talaga. Oo, nakaka-stress. So ang next na bansa is Hong Kong, di ba? Yes. At dito na ngayon sa Hong Kong. Ano yun? Paano mo napili yung Hong Kong? Sa Hong Kong po kasi, nandito yung tita ko. So meron ka na ring parang Oo. referral na dito sa Yes. Hong Kong maganda. Nag-apply po ako na naghanap ako ng mga agency. Yun po, na nakahanap naman din ako. Ano rin katagal yung naging processing mo? Hindi ganun katagal or medyo matagal? Umuwi po kasi ako ng May. By July, nag-apply na ako. Nag-apply and then nakaalis. Nakaalis ako ng October. So mabilis lang, no? Mabilis lang po. So basically ano naman yung ine-expect mo? Kasi syempre, basically meron ka na ring idea sa pag-a-abroad. So this time, alam natin panibagong adjustment, pero bago ka dumating dito sa Hong Kong, ano naman yung expectation mo? Ano yung mga naririnig-rinig mo? Na yung termination. Yeah. Yes. Na anytime, pwede kang i-terminate ng amo mo pagka hindi nagustuhan yung Servisyo mo. servisyo mo. Pero okay naman po dun sa una amo ko. Nakadalawang amo po ako dito. So within 2 years, nakadalawang amo ka? Opo. Yung una amo ko is, nag 3 months lang ako.
Terminate ka talaga? Hindi po. Ano Ako ba? yung mismo nag-break. Nag-break ka ng contract? Yeah. So, bakit? Risky po yung ginawa ko kasi sa health, ano naman na po yun, yung health ko naman ay magiging problema. Mhm. Okay sa trabaho, kakayanin mo yung work kasi nanggaling ka na nga ng Middle East, so kaya mo na yung work. Pero po yung katawan mo, bibigay ni, hindi na kaya, sabi ko, uuwi ako, kailangan kong mag-break kasi kailangan kong maging malakas. Pag nagkasakit ako, paano yung mga anak ko? Mhm. So, yung nag-break ka ng contract, naghanap ka ng bagong employer, umuwi ka talaga ng Hindi Pinas? po. Bago po ako nag-break, Naghahanap ka na? yung sa pinsan ko po, paalis yung kasama niya. Ngayon, minake sure ko na, sabi ko, pag umalis yung friend mo, pwede ba dyan ako? Sabi niya, mag-break ka? Sabi ko, oo, mag-break contract ako. And then, kinausap niya yung amo niya. Pumayag naman po. Nung pumayag yung amo niya, doon ako Nagkaroon lakas ng loob, break contract. mag-break contract. And then, so far itong, ngayon, yan yung current amo Yes ninyo. po. So far, good naman siya. Yes, good po. Okay, anong lahi? Chinese or? Chinese. Chinese. And paano ka naman nakadaan dito sa health center? Dito po, yung first off ko is napagtanong ako yung isang nag-evangelize. Nagtanong lang ako kung saan ako pwedeng kumuha ng octopus and kung paano ako makaka-avail nun. Then, kinuha niya yung contact ko, yung Facebook ko. That night, minessage niya ako kung pwede ba kung gusto kong sumama sa church. Sabi ko, yeah, sure. Sabi ko gano'n na. Kasi, So, hindi masyadong mahirap, Hindi na po. mabilis lang. So, the next off ko, yun, pumunta na ako. So, gano'n ka na rin po katagal sa health center? 1 and 6 months. 1 year and 6 months. So, basically, since no nang bago ka ng amo, Ay, or hindi po, since nung first na mismo, unang-unang unang pumunta among po dito. pa lang, yung nai-stress ka, Yeah. that's the time na nakapunta ka na rin Opo. dito. And then, yan, ang dami mo nang napagdaanan sa abroad. Actually, before pa nga lang mag-abroad, nandun na yung mga tragedy Yes. sa buhay mo. Gaano ka-helpful, kasi katulad mong OFW, yung health center natin? Mahalaga po sa bilang OFW, yung health center. Lalo po kasi dito yung, nagkaroon po ako ng open communication. And dito ko natutunan yung mag-say ng hindi sa mga bagay na hindi naman dapat. So dito, kasi alam niyo po sa Hong Kong, laging problema is utang. Opo. So, nakawala ka sa ganyan. Naging, or napasok mo rin. Pinasok ko po, pero yun kasi pinambayad ko rin ng utang ko. But then, Kasi interesting kasi sinabi mo kanina dun sa Kuwait na naging malakas ka kasi no choice. No choice. Kailangan mong maging malakas. And dito sa Hong Kong, when it comes about sa utang, may choice ka. Basically, pwede. May option na pwede kang umutang. And minsan yun yung danger sa choices. Diba? Dahil may choice tayo nun, so minsan kinukuha natin yung option na yon. Pero how many times kapag hindi tayo nag-set ng option sa utak natin, mas okay yung lahat. Bakit? Kasi for example, paano mo kinaya? Kasi wala kang option, kundi magpatuloy. And how many times, minsan, di ba, sinasabi natin meron tayong free will. Pero minsan yung free will na yon dahil may mga options ka. Minsan, it leads rin sa distraction ng buhay. So, sa case mo, natulungan ka dito na magkaroon ng open mindset, alamin kung paano magbayad ng utang, na tumanggi sa mga tao. Kasi isa rin po sa nabibiktima dito is yung mga nagiging guarantor. yes po. Yun naman, hindi ka naging ganun. Ay, hindi po. Ay, salamat sa Diyos. So, naging helpful talaga yung health center sa iyo. Yun rin po yung gusto naming sabihin para sa inyong lahat. May mga problema na kailangan solusyonan. Naiintindihan natin yan. Pero may mga problemang pwede sanang maiwasan. At kung iiwasan, mas maganda. Para hindi mo na danasin at hindi ka na ma-stress. Yun yung reason kaya yung health center ay nandito para tulungan kayong mga OFW na merong pinagdadaan ng mga problema sa family, sa finances. Pumunta lang po kayo at may mga free counselors tayo dito na magka-counsel para sa inyong lahat. Sa susunod na episode ng ating Be Empowered program, makakatuklas pa tayo ng napakaraming stories na kapupulutan ng maraming lessons. So,
hanggang sa susunod po ulit na episode. Maraming salamat po Thank you po. sa pagtanggap ng invitation namin to guest in our program. For sure, maraming mga OFW na open rin yung mind in the same way na nag-open rin yung mind mo. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat rin po sa panonood. God bless you po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.